Maya pabengi, kekongan, na imbaga rabii. Ano pa? Bisaya, paano yung Bisaya? Jack Amo. Sa Ilocano ho yun. Maraming salamat sa pagpunta ho ninyo sa araw na ito. Yung iba galing pa ng as far as Mountain Province, kaninang umaga, nandito na ho sila. Yung mga galing pa ng Davao, galing pa ng Mindanao, merong galing ng Visayas, hindi ho namin kayang ilarawan yung pong pasasalamat ng TAPS Coalition Maisog dito sa Central Luzon sa inyong pagsuporta sa ating rally sa araw na ito. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan ngayong gabi. Dahil binigyan niya po tayo ng magandang panahon. Kaninang umaga, medyo nag-aalala ang mga organizer dahil lumabas sa balita na signal number 4 daw dito sa Pampanga. Nakakalungkot dahil lumabas yung balitang yun, kaya yung iba nating mga kasama ay na-discourage so silang pumunta. Ganun pa man, salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng magandang panahon. Okay lang ho yung mainit, ano ho? Yan po ay maganda sa katawan, yung pinapawisan tayo. Yung iba nga, nagbabayad pa, yung mga Hapon at sa Korea, para lamang sila pawisan. Ngayon, libre ho yan. Kaya okay lang ho yan. Pangalawa, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga LGU dito sa Pampanga. Palakpakan natin sila. Alam niyo ho, nung kami humihingi ng permit, ni isa sa kanila ay wala hong nag-reject. Palakpakan ho natin. Yan po ay favor ng Diyos sa atin. At nung kinausap po natin ng PNP, sila ho ay buong puso na nag-aalok, nag-o-offer pa paano sila makakatulong para maging tahimik yung ating rally. Isang malakas na palakpak sa mga PNP. Yan mula po sa ating Regional Director, Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. Maraming salamat po sa inyo. Sa ating Mayor sa Angeles, si Honorable Mayor Carmelo Pogi Lasatin, maraming salamat sa iyo. At well-coordinated po itong ating rally na ito na ginagawa. Dito nagpapatunay na ang mga Kapampangan ay marunong manindigan. Ang mga Kapampangan ay naninindigan sa kalayaan. Hindi nyo na itatanong, sa Pampanga nagsimula ang lahat ng halos mga namumuno upang mapalaya ang lalawigang ito. Nandito ang halos lahat na tinuturing ng mga rebelde noon sa Pampanga. Dahil ang mga Kapampangan ay mayroong malayang kaisipan. Ang mga Kapampangan ay nanindigan sa katotohanan. Kaya nagpapasalamat po tayo sa napakainit na pagtanggap sa atin sa lalawigang ito ng Pampanga. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng pulong tungkol sa TAPS Coalition, Transparency, Accountability, Peace and Security. Ito po ang apat na advokasya ng ating Maisog Rally. Nais natin na magkaroon ang ating kasulukuyang gobyerno ng tinatawag na transparency. Ang transparency ay
Nais natin na walang itinatago, walang sikreto. Kinakailangan ang gobyerno ay nag-uulat ng tama at ibinibigay ang totoong sitwasyon ng ating pamahalaan sa bayan at sa mga tao. Kinakailangan maging accountable ang bawat mumuno sa bansang ito. Katulad ng panawagan ng ating minamahal na dating Pangulo, kailangang buksan ng Kongreso ang kanilang mga libro upang sila ay mag-ulat sa bayan. Kinakailangan merong resibo sa bawat panahon na ginagasta ang kayamanan ng ating bayan. Ito ang panawagan ng bawat isa sa atin. Pangalawa, magkaroon ng kapayapaan sa ating rehiyon, sa ating bansa, at ang panawagan na tayo ay magkaroon ng seguridad. Hindi lamang ang seguridad o kaligtasan ng bawat mamamayan, kundi higit sa lahat ang seguridad na ang bawat Pilipino ay kumakain ng tama, seguridad na ang bawat Pilipino ay mayroong kakayahan na kumain sa tamang oras at panahon. Ito ang ating panawagan. Kaya, bibigyan natin ng panahon ang ating mga tagapagsalita ngayong gabi upang nang sa gayon ay palawakin itong ating mga panawagan na ito. Maraming salamat po. Hindi ko na po pahabain pa ang aking sasabihin. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Palakpakan, let's welcome Miss Vivian Velez for the welcome address. Dito ako sa podium kasi may kanyon. Sino ang kakanyonin natin? Okay. Magandang hapon mga kaisog. Maisog ako. Isigaw po nga natin. Yan naman ang mga gusto ko sa ating mga kaisog eh. Talagang mukhang nakakain na kayo. Okay, magandang hapon po. Papasahin ko ang aking kodigo at hindi po tayo medyo sanay sa magtalumpati. Ano po? Sa pagtitipon ng ating mga puso at isipan, ngayong araw na ito, mariing ipinapaabot natin ang ating matinding pagkadismaya sa kakulangan ng kasalukuyang administrasyon sa pagsunod sa kanilang mga pangako sa tunay na paglilingkod ng bayan. Hindi tayo naririto upang maghasik ng kaguluhan, kundi upang magtipon at ipahayag ang ating matibay na paninindigan sa prinsipyo na itinataguyod ng TAPS: transparency, accountability, peace, at security. Nakikita natin ang kakulangan ng ating administrasyon. Ang komunikasyon at pananagutan sa bawat hakbang at desisyon ng kasalukuyang administrasyon dahil nga kasi, sino bang bangag? Sino? Kaya ganyan. Ang kapayapaan at seguridad ng bawat mamamayan ay tila hindi sapat na prioridad para sa kanila. Sa pamamagitan ng ating boses at pagkilos, umaasa tayo na mabuksan ang isipan at puso ng ating mga pinuno ng bayan upang tunay na mapakinggan at tugunan ang mga pangangailangan at hinaing ng sambayanan. Pakinggan natin ang ating mga tagapagsalita ngayong araw na ito. Naway magsilbi silang patungo sa malalim na pag-unawa at pagkilos para sa tunay na pagbabago at pagunlad ng ating bayan. Isang tinig, isang layunin para sa bayan.
Mabuhay ang hakbang ng maisog. Mabuhay ang Pilipinas. Nagpapasalamat po kami dito sa ating mga kasamang conveners ng Central Luzon sa lahat ng sumusuporta sa pamamagitan ng kanilang financial assistance. At sabi nga nila, napapagbintangan po tayo na meron daw nagpa-finance sa atin. Hindi po totoo yun. Kasi talagang pinaghihirapan po natin ang ultimong upuan na inuupuan nyo ngayong araw na ito. Kaya hindi po nila tayo pwedeng pagbintangan na ganyan. Nagpapasalamat, pero ganun pa man, nagpapasalamat tayo, lalo na sa mga OFW, kahit napakalayo po nila. Talaga namang pinapakita nila yung kanilang malasakit para sa bayan. Maraming salamat po sa mga OFW. At sa mga volunteers na nagbigay ng kanilang oras at dedikasyon, kahit na halos po wala na mga tulog yan. Sa ating mga maisog vloggers, syempre, ang mga matatapang nating maisog vloggers. At syempre, sa iba't ibang lugar pa po yung nanggaling yan. Meron pong sa Davao, sa Pangasinan, at kung saan-sang lupalop. At syempre, yung ating mga regional mainstream media, at yung mga social media na tumutulong po sa atin. Konti pa, dagdagan nyo pa, yung sa social media natin, pugpugin natin ang mga world post yan. Alam ko, ginugurgur nila ang ating mga social media, pero laban lang. At syempre, sa ating mga nakaraan na mga conveners, yung mga nagurgur na rin, yung mga nasa Bustos, Bulacan, yung mga nasa Dumaguete, yung Tacloban, of course, yung ating Tagum, nandyan po sila, no? Para magpakita ng support sa atin. At maraming salamat, syempre, sa ating LGU at sa ating Mayor Pogal Lasatin, ano? At tayo ay napayagan na mag-rally po ngayong araw nito. At sa ating mga PNP, maraming salamat po. Yun na lang po. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang mga maisog! Salamat po. Marami pong salamat ulit, Miss Vivian Velez. Palakpakan po natin ulit si Miss Vivian Velez. Okay, so napakagandang pambungad at talumpati ang ibinigay ng ating Miss Vivian Velez. So, ang susunod po natin ngayon ay ito po yung yugto kung saan maririnig po natin yung mga kapatid po natin sa iba't ibang sektor. Bibigyan po natin sila ng oras para makapagsalita dito sa harapan at mahayag po, madiscuss, mapag-usapan yung mga issue na currently na nangyayari, mga issue na nangyayari po ngayon. Ayan, nauubos yung Tagalog ko. Okay, una po natin, bigyan po natin ang ating kapatid na katutubong Aita, si Mr. Oscar Rivera ng Tribong Aita, Tarlac and Zambales. Palakpakan po natin sila. Magandang araw po sa ating lahat. Lalo-lalo po sa ating mabait na mayor si Basti. Andyan po at saka sila Sir Harry Roque. At lahat po at pinapakilala ko rin po sa inyo yung aking mga kasama na leader. Lahat po na kasama ko ay leader po ng mga IP, mga AITA dito po sa Pambangan. Andyan po ang aming president, si Danilo Adrias. Pagitaas ang kamay, yan po ang aming president. At lahat po, mga tribal chieftain o BOT po ng aming organisasyon. At binabati ko rin po kayo lahat na dito po pala tayo magsama-sama. Dito po tayo mag-ipon-ipon
at binabati ko rin po ang aking idol na si Sir Bisdak. Idol ko po talaga yan. Kasi pag nagkukong po siya sa kanyang radyo, siya na lang ang tinututukan ko. Kasi yan po ang kamukha natin, matapang na tao. Kaya po andito tayo ngayon, maisog. Ang asawa ko po ay Bisaya, ang maisog daw ay matapang. Sa amin naman po, mayroon pong tawag ang matapang sa amin. Yan po ang tinatawag nilang matubag. Kaya po ang mga kasama ko ngayon dito, ang karamihan sa leader, matubag po. Kaya pinapakilala ko po sa inyo na andito po kami. Alam po ninyo, isa pong ICAN leader. Malaki po ang amin nadadanasan sa panahon na ito. Lalo-lalo po ako bilang isang leader, masakit po sa aking nasasakupan na alam po ng batas at alam po ng mga tao kami ay pinaka-atrasado, kami ay pinakamababang klaseng tao. Kaya dapat po pinapaabot ko kay President Marcos, di po kami nabibigyan pansin kaming mga aita. Pero ang nagbuhat po sa kanya, mga aita po na nagboto rin. Wala ba ho kaming karapatan na sabihin namin ang aming naslooban? Sa ngayon po ay naiiwanan po kami ng progreso, naiiwanan po kami ng ating pamahalaan. Noon po ang kanyang tatay, talagang maayos po ang kanyang pamumuno. Kung hindi lang po pumutok ang bulkan, alos mayaman na po ang mga aita. Pero ngayon po, nakita ko talaga na wala pong, hindi man siya nakakuha doon sa kahit konting batas ng kanyang tatay. Kaya alam po ninyo, yan po ang aking iniisip. Samantala pong itong nakaraan na eleksyon, hindi ko po alam kung pare-parehos tayong nabudol. Ako po ay isang leader, lahat ng mga aita, kinampanya ko para sa kay BBM. Pero ngayon po, nakikita ko na pangalan man ng isang aita, walang dumarating na progreso sa amin. Mabuti po si Tatay Digong. Si Tatay Digong, ako po ay nakapunta. Ako po ay inimbitan niya sa kanyang opisina, kaya mamaya po, mahintay natin siya. Ang aking pamumuno po ay hindi lang ngayon, panahon pa rin ni Tatay Digong o yung mga ibang presidente. Nakita ko po kay Tatay Digong, hindi po niya ako kinahiya na isang leader, inikot po niya ako doon sa PACC. Yung kanya pong mga bodyguard, dinala po ako. Inikot po ako sa buong PACC, pagkatapos inatid po ako sa upuan. Ganun po ang pagkilala ni Tatay Digong. Wala po siyang pinipili, na wala siyang tinatangi sa atin lahat. Kaya alam po ninyo, sabi ko, si Tatay Digong, dapat sana po kung hindi lang nalilipas yung posisyon, hindi lang po nalilipas yung mga term nila, dapat manatili si Tatay Digong kung maaari lang sana. At ang pangalawa po, alam niyo po, kaya andyan ang idol ko, si Sir Bisdak. Ngayon pa lang po kami nagkita, pero idol kung idol ang taong yan. Opo. Alam po ninyo, ang aming mayor, ito po ang aking kinakalungkot. Ang aming mayor sa Bamban, na si Mayor Alice Go, hanggang po ngayon, dinadaing ko sa taas
pati po sa mga media, ang totoo po nito, ang media na ito pong medyang Jessica Soho, sinuntom po ako, inintay ako para ma-interview lang. Sinabi ko po ang lahat na problema ng mga AITA, pati ang problema namin dito sa aming mayor. Alam po ninyo, iisa lang ang pinalitaw ni Jessica Soho. Isang salita lang. Ang dami kong sinabi, mayroon sigurong kalahating oras akong na-interview, pero noong ipalabas ko niya ang salita ko, iisa lang kong salita pagkatapos kinatna. Mga bias pong reporter yan. Yan po ang mga bias na reporter. Kaya sinasabi ko po, gusto ko pag narinig ko po itong rallying ito, talagang para po akong nabunutan ng tinik. Para po akong nabunutan ng tinik sa aking sarili. Kasi pwede ko na pong sabihin ang nasa loob-looban ko. Pwede kong sabihin at ibulgar ang nangyayari na sistema po ngayon sa ating lipunan. Lalo sa pamahala po ng ating presidente. Ako po, hindi ko kinakalaban ang ating presidente. Pero ang mga mali, kagaya po namin mga AITA, hindi man kami binigyan pansin, hindi man kami binibigyan ng kahit konting haga kasi ang tingin niya sa amin, hindi tao, kung hindi ang tingin niya ay unggoy. Yan po ang masabi ko sa ating presidente. Pero naghirap po tayong para-paro sa bagay na bodol nga tayo talaga. Kaya ako po, andito po ako na kagaya po ng mga sa bagay, mamaya po pa-interview talaga ako kay Sir Bistak. Ito po, gusto kong ipahayag talaga yung mga nasa loob-looban ko, lalo-lalo yung mga ibang reporter dyan. Kaya ako po, pag abot doon sa lugar namin, ayaw na namin ang reporter. Palagay ko, kunin ko number si Sir Bistak, siya na lang ang nagpukas sa amin. Dahil ito po ang nakita kong tao. Ito po ang nakita kong tao na talagang walang takot. Pareho po tayo Sir Bistak, hindi matatakot. Pag-abot po sa mali. Kaya ako po ito, nakita po ninyo, Sambales, hindi ko man nabalitaan na umikot doon ang ating presidente, Tarlac, Kapas, wala talaga po kami. Ikinakwil kami ng tadhana kay BBM. Ang tingin po niya sa amin ay hindi tao. Pero po yung tatay niya talagang yun ang tao na kung hindi pumutok ang bukan, mayaman po kami sa ginawa po ni Apong Marcos. Kaya po ito sana, tayo po ngayon andito na purong matatapang, kaya maisog, matapang. Sana po maraming salamat at huwag tayong susuko. Ipaglaban po natin yung nasa tama. Maraming salamat po sa inyo lahat. Palakpakan po natin uli si Tatay Oscar Rivera ng ating mga katutubong AITA. Maraming salamat po. Okay, ang susunod na po nating magsasalita ay galing naman po sa ating mga kapatid na mangingisda. Palakpakan po natin si Sir Anthony Codalla, ang susunod na magsasalita po natin. Palakpakan po natin. Magandang hapon po. Ako po si Anthony Collado, wala Masinloc, Sambales. Mangingisda po ng Scalboro. Ang hinahin ko lang po at pasalamat pala ako kay Sir Placido ng Maisog. Ang hinanahin ko lang din po sa amin taga Masinloc, kung malaya kami makapangisda po sa Scalboro. Sa totoo lang, itong huling yung July 13, inabog kami ng China. Ayun, habang papalapit yung barko,
kinakabahan dahil barko yun eh. Kahoy lang kami. Ang masasabi ko lang din po sa mga politiko na papanukala ng mga batas na kung ano-ano pa man yan, ang para sa amin lang po, yung malaya kami makapangisda sa Scarborough Shoal. Ang tawagin namin ay Kalburo lang. Simula nung umupo si BBM, sa totoo lang, naging kami, baga, lagi na lang kaming sinisita ng mga barko, baga tinatabihan kami. Nung nakaupo pa si Tatay Digong, buhay kami, malaya kami nakakapangisda sa Scarborough. Yun po ang totoo. Kaya sa mga matataas sa ating gobyerno, gusto ko lang po iparating na tulungan kami mga maliliit na mangingisda, na malaya kami makapangisda sa Scarborough. Yung walang harang, walang anong balakid, kung ano pa man. Yan lang po. Yan lang po hinanahin ko. At kung ano mang gusot nila sa Kalburo, sana maayos na nila yan. Para kaming mga maliliit, wala, kaya nasabi ko, wala ng balakid. Ayusin po ninyo kung ano man yung gusot na, kung anong mayroong gusot kayo sa China o sa Pilipinas. Salamat po. Palakpakan po natin uli si Sir Anthony Collado. Maraming salamat po, sir. Okay. So, ang susunod naman pong magsasalita, galing siya sa Treasure Hunters Association. Ang pag-uusapan naman po ay about sa EDCA. Bigayin po natin ang masigabong palakpakan, Mr. Ariel Cruz. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ay si Arnel S. Cruz. Ako po ang Secretary General ng Treasure Hunters Association of the Philippines Incorporated o TAPI. Ito po yung asosasyon na kung saan ay kumuha ng Golden Buddha sa pamumuno ni Roger Rojas at ni Albert Umali noong 1970. Kami po ay pumunta rito upang pumasok po o sumali sa sectoral section at sana po ay papaliwanag namin kung ano po ang aming layunin. Pero ang napapunta po sa akin na iba sasabihin sa inyo ay hindi tungkol sa treasure hunting, kundi tungkol sa EDCA. Treasure hunting, napunta po ako sa EDCA. Bago po ako magpatuloy, ay ninanais ko pong i-recognize yung pong pamunuan ng Treasure Hunters Association of the Philippines. TAPI, nandito po sila sa unahan. Yung pong aming presidente ng TAPI ngayon, si Mr. Alan Bourbon. Kung kayo po ay bibili ng mga equipment, metal detector equipment, siya po ang nagbebenta ang Bourbon Electronica. Kasama rin po natin ang Vice Presidente ng TAPI, si Engineer Brice Ubay, nandito po. At ang aming pong Secretary, si Ginoong Isabelina Cruz. Mabitayo po. Yan po ang aming Secretary. Siya rin po ang aking may bahay. Okay. Ang aking pong assignment na ipapaliwanag sa inyo ngayong hapon ay patungkol po sa EDCA. Normally, hindi po ako nagbabasa ng aking sasabihin kahit kailan pag ako po ay tumayo sa mga tao. Pero sa pagkakataong ito, minarapat ko na isulat sapagkat ako po ay 63 years old na. At ako po ay may suliranin sa pagtanda ng oras. Kaya po minarapat ko na isulat dahilan sa pagkahindi baka mamaya sa haba ng aking sasabihin ay baka po iisang tao na lamang ang matitira dyan at nag-uwian na kayong lahat. Okay. Ano po ang EDCA? Ang title po ng aking sasabihin sa inyo ay ang EDCA at ang isinukong soberenya ng Pilipinas. By definition, ano ang definition ng EDCA? Ang ibig sabihin ng EDCA ay Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ito po ay isang kasunduan
patungkol po sa depensa. At ang agreement pong ito ay patungkol sa hindi lamang sa larangan ng depensa at seguridad, kundi pati na rin sa ating pambansang soberenya. Ang kasunduan na ito ay nilagdaan ng mga Pilipinong pinuno at Estados Unidos na nagdudulot ng maraming pag-alala at pangamba. Sa kabila ng mga pangakong proteksyon at tulong militar, ang EDCA ay nagdudulot ng matinding panganib sa ating bansa, lalo na sa posibilidad ng pag-atake mula sa Taiwan. Ang EDCA po sa kapanahunan natin ngayon, meron na po tayong 9 na base militar ng mga Amerikano sa buong Pilipinas. Ako po ay gumawa ng mga babasahin o ng leaflet, hindi po sapat. Pero ito po ay inilagay ko dito at nakadrawing kung saan nakalagay yung mga base ng militar ng Amerikano. At makikita nyo rito simula sa Luzon papunta sa Mindanao. Diyan po nakakalat ang kanilang mga base militar. Isa pa kung bakit ko isinulat ang aking sasabihin sa inyo. Ang usapin pong ito ay masyadong sensitibo at baka po ako'y masama ako sa magurgur. Okay. Ang presensya ng mga puwersang militar ng Estados Unidos sa ating teritoryo ay nagpapakita ng isang malinaw na pagsuko ng ating soberenya. Tandaan po ninyo, ang presensya ng mga base militar na ito sa ating bansa ay pagpapakita ng pagsuko ng ating soberenya. Bakit? Makikita ninyo na mga base militar na ito ay merong sariling pagkilos na walang pakialam ang ating gobyerno at sila'y malayang nakakilos sa ating pong sambayanan. Paano nila nagagawa ito? Samantalang pag pumunta naman tayo sa Amerika, sa kanilang bansa, hindi naman natin ito magawa at hindi tayo papayagan. Ito ay pagpapakita lamang ng kanilang pagbabataas sa atin bilang mga Pilipino na sila ay mataas at pwede nilang gawin ang gusto nilang gawin kahit sa anong bansa at dito ngayon ay kanilang ginagawa. At ating pinapayagan. Okay? Ang mga kasunduan sa pagitan ng mga namumuno sa Pilipinas at Estados Unidos ay tiyak na may kapalit. Tandaan nyo, hindi magkakasundo ang dalawang partidong ito nang walang pinag-uusapan. Tayo na nasa laylayan ng lipunan, hindi natin alam kung ano ang kanilang palitan. Nga na lang po tayo at palamang sila ang may pakinabang. Okay. Ito ay isang patunay na ang mga Pilipinong pinuno ay nagkanulo sa bansa. Ang tanging solusyon upang maiwasan ang ganitong panganib ay ilayo ang mga tao na nakatira malapit sa mga base militar. Dapat magsagawa ng relokasyon upang protektahan ang mga sibilyan mula sa posibleng pag-atake. Mahalaga rin na maging defensive sa halip na reactionary. Kailangan nating maghanda at magplano upang maiwasan ang sakuna. Anong ibig sabihin? Ang mga Pilipino ay mayroong problema sa mula at sa pool. Tayo ay reactionary instead of being defensive. Tayo ay kumikilos lamang kung merong nangyari na at pag may nangyari na, saka pa lamang tayo gagawa ng hakbang. Sa halip na dapat bago pa dumating ang mga bagay na sakuna, ay nakagawa na tayo ng preventive measure. Sa ngayon, mapapansin ninyo na nandoon pa rin sa palibot ng base militar ang karamihang mamamayan ng mga Pilipino. Papaano? Kung biglang magpaputok ng missile ang China upang patamaan ang mga basing ito, anong mangyayari doon sa mga mamamayang Pilipino na nasa palibot nito? Patay. Siyempre, hindi naman tayo sasantuhin ng mga tama ng mga sharp drill o anuman lakas ng bombang nandoon. Kung kaya, dahilan sa wala na tayong kakayahan
na paalisin ang basing ito. Ano man ang gawin natin, lalaban sila sapagkat sila ay meron ng kasunduang ginawa sa mga pinuno natin at hindi sila papayag na ang kasunduang ito ay mabaliwala. Ibig sabihin, So ngayon po, ang sinasabi ko, kinakailangan na ang bawat isa sa atin doon sa mga nasa base ay dapat magkaroon ng relocation na kung sa gayon mag-away at mag-away ay hindi sila tatamaan. Ang problemang ito ay katulad din po ng problema sa Ukraine na ang Pilipinas ay ginagamit as a proxy ng labanan between China and America. Wala tayong kalaban, hindi natin kalaban ng bawat isa, pero tayo ang mapipirwisyo, tayo ang mamamatay. Salamat po. Maraming salamat, Mr. Arnel Cruz. Okay, ang init, no? Init na ba yun? Gusto niyo bang mas uminit pa? Dahil yung susunod na magsasalita, papainitin ang ating mga puso. Kaya kilala niyo na ba kung sino, hindi pa? Pinakapogi sa lahat ng mayor na nakilala ko sa Pilipinas. Kilala niyo na? Hindi pa. Kung gaano kainit dito sa Pampanga, mas painitin pa natin. Bigyan natin ng sigabong palakpakan ang current mayor ng Davao City, Mayor Baste Duterte! Pampanga, magbigay! Tama na, upo na, upo. Kumusta kayo mga Kapampangan? Galing ako doon sa bago ako magsimula, gusto ko pasalamatan yung lahat na nandito at yung tumulong na mayari itong rally natin, yung hakbang ng maisog. Pinatunayan nyo talaga na ang mga Kapampangan hindi takot at maisog. Ayan. So, ito na nga yung sinabi ko galing pa sa, doon sa simula pa lang, nung paglabas ko sa Leaders Forum, ng hakbang ng maisog. Lahat ito, tayong lahat ngayon, ay kagagawan lamang ng isang tao. And who is responsible kung bakit tayo nandito ngayon, nagsasama-sama at gusto mag-express ng mga sentiments natin. Sinabi ko yan, simula pa lang, wala sanang ganito kung maayos lang yung presidente natin. Pero, nagulat ako ngayon kasi walang mga dump truck, walang mga dump truck. Hindi nila kinaya yung mga Kapampangan. Butang ina, tunay maisog mga Kapampangan. Pumunta kaming Dumaguete, bigla na may mga dump truck. Simple lang naman yung hinihingi namin. Hindi naman siguro lahat ng tao o may tao sa bundong ito na tama lahat ng ang ginagawa.
Yung gusto lang natin is the right to express ourselves. At yun na lang yung hinihingi natin, ayaw pa. Baga ang sunod niyan, hindi na tayo pwedeng huminga. Ano ang problema talaga ng... It's a very confusing administration, actually, sa totoo lang. Hindi ko maintindihan yung mga kilos o mga ginagawa. Parang ako mayor ako ng Davao. Ako si Sebastian Duterte, yung mga hindi ako kilala ha. Ako yung mayor ng Davao. Ngayon, wala pa akong sinasabi. Sandali lang, pagsalitain na naman ako. Yung ganito ha. Ako, local executive ako. Siyempre, alam ko yung concerns ng mga barangay namin, yung mga communities. Ang problema, dahil siguro, kasi nagsasalita nga ako, not really against, but I'm just pointing out, tinuturo ko lang naman yung yung mga kailangan ayusin. Kung tingin nyo against ako, adi wala akong pakialam. If you take it, negatively, wala akong pakialam. Pero hindi pwede na hindi tayo magsalita. Yung hindi ito rule of a single person. It's demokrasya tayo eh. It is the rule of the majority. Hindi ibig sabihin na kung anong gusto mo mangyari o gawin mo, yun na yung mangyayari dyan. Kailangan mong pakinggan yung boses o yung mga sentimento talaga ng mga tao. And unfortunately now, that is not happening. How can you govern a state or a nation if you do not listen to the majority? Ang style nito, ewan ko lang, ha? Pero, teorya ko lang. Palagay ko, siguro, ang iniisip nila, kasi matagal to nag-upo, yung pamilya nila eh. 20 years, more or less 20 years yan, yung tatay niya, nagkaroon tayo ng authoritarian regime. Siguro, may gusto talaga to na maibalik yon. Kasi sa ginagawa niya ngayon, hawak nila lahat. Ito mainstream media, wala na yan. Wala na yan. Lahat ng formula na ginagawa nila before, they are attempting to do it now. Noon, siguro 1970s magagawa mo yan. Walang social media. And mga tao, medyo, hindi, mahirap yung connectivity. O ngayon, sinusubukan na naman nila ulit. Ang gusto niyan, monarkiya. Yung nagsimula talaga yan, yung hakbang ng maisog, pagkatapos nung people's initiative nila. Gusto nila ng charter change, so that they can perpetuate their position hanggang sa kung kailan nila, hanggang sa mamatay na lang tayong lahat. Ayaw nang bumaba. Hindi, kaya nga, naiisip ko, talaga bang walang hiya? Na sobrang walang hiya talaga? O tanga? Kung gusto nila na sila-sila lang, sabihin na natin, marami namang paraan yan.
Kung gusto nilang ayaw bumaba o gusto nila sa kanila pa rin yung susunod na maging presidente, kanilang manok. O di, magtrabaho ka. Bakit mo utuin yung mga tao, papipirmahin mo, tapos magbibigay ka ng ayuda na may mukha nyo pa? Utang ina ninyo. That is also one reason kung bakit alam nyo nandito talaga ako. Because I do not agree yung traditional politics talaga. I'm sorry kung maraming matatamaan. Ako, mayor man din ako. Andyan din yung picture ko. But it's time for us to move on. Hindi ibig sabihin, may bigas dyan, nandyan yung mukha mo, sa kanya yan. Pera ng tao yan. Utang ina. Alam nyo, pag lagi tayong nandito sa cycle na yan, yung mga practices talaga ng Philippine politics, pa-picture-picture, kada may bigay ng pera sa mga kailangan, may picture talaga nakaabot, ipopost, kunwari sa kanya yung pera na yun, hindi naman talaga. Huwag na kayong maniwala sa ganon. Kailangan, we have to go beyond that. Pero palagay ko ngayon, parang nahiya, nawala na yung mukha ni... Nahiya rin. Meron din palang hiya. Kasi yung picture, napakalaki before, ngayon, maliit na lang. Oh, ha? Utang ina. Hindi. Hindi. Excuse me for my bibig ko. Ano lang yung expression lang yan. It's a frustration actually. That's why. Dapat ito lang talaga, balik ako sa People's Initiative. Utuin mo yung mga tao, kasi yung takbo pa ng, may Senate hearing man yun. Senator Amy Marcos was there. Nakita talaga, may findings talaga na nangyari yun, na niloloko nila yung mga tao. Sa dami mong problema and you know the opportunity that you have being a head of state, president, you know, like a couple of people who are in the highest places in government, positions in government, ang dami mong pwedeng ayusin, but your unang-una mong priority is magpatagal lang ng wala pa ka magkita ka naman ng kahit may ginawa ka lang. Wala talaga. Ang tingin nila, yung buhay ng Pilipino, ganun lang kadali. Na parang monarkiya talaga. Gusto ko, today, I will become the king, and this lady will become the queen, and all of, you know, nasa lahat ng baba namin, kontrolado namin. Sira ulo, putang ina. Tingin nyo ba normal yan? Kaya nga, either makapal talaga yung mukha mo na ayaw mo dumaan ng election, or tanga ka. Hindi ako nagsabi nun. So, tapos ngayon,
O, siyempre, pumalag yun kami. May mga ibang probinsya din. Yung si Governor Hubahib ng Davao del Norte. So, nagparali sa doon. Anong ginawa ng mga gago? Sinuspende. Actually, I'm really surprised kung bakit hindi pa ako suspended ngayon. But, siguro, hindi nila alam siguro tama ba, mali ba, tama ba. Pero, okay lang din. I-suspend nila ako, okay lang. Libre yun na bakasyon. Yung mga anak ko, makasal ko, wala ko iisipin. Hindi na ako mag-take ng leave. Pero, rumors lang din naman yun. Sinuspende nila si Governor Hubay pagkatapos ng hakbang ng Maisog. Kasi, hindi, sa kanila, hindi pwede na magsalita ka. Hindi pwede na may ibang tama or may punto ka. Kailangan sila lang yung pwedeng, sila lang yung tama lagi. Saan yung utak nito mga to? Pumunta kami ng Bulacan, ang hakbang ng Maisog, nag-attempt sa Bulacan, hindi natuloy, ang dami nilang exhibition, gamit pa yung mga tao sa gobyerno. Sa Dumaguete, it was the same thing. Pumunta kami ng hakbang ng Maisog, andon, kasama si former President Rodrigo Roa Duterte, nilagyan nila ng mga truck yung part kung saan dapat yung demonstration. So, bakit ganun ba kasupot talaga yung mga galawan ng itong mga to? Hindi na lang pwedeng hayaan na lang. Maglaro lang kayo ng patas. Sumatotal, wala man talagang masasaiyo ang lahat nitong mundong ito. Walang ganun. Walang ganun. Kahit kung sabihin mo, napakagaling mo, may isa talaga, dalawang tao dyan na will disagree with you. And hindi pumapasok sa utak nila. Kaya nga, hindi ko sobrang extreme yung thought process ng mga tao na ito. Pagkatapos Dumaguete, so kailangan naming lumabas, lumipat, yung mga tao naglakad papunta sa ibang part kung saan tinuloy yung demonstration. So pahihirapan katalaga nito nila. Pagkatapos naman, yung malala sa Tacloban, ginawa nila, naglagay pa rin ng tingin ko lang masyadong may insecurity itong administration na ito. Kasi kung if you are really confident with what you are doing, ano yung trabaho mo at sa mga ginagawa mo, at maayos ka naman, so bakit mo pipigilan yung mga ganitong klaseng activities? Wala naman, no harm done. Nagsasalita lang naman, and it is our constitutional right to express ourselves. Siguro may yan. Ewan ko lang, hindi ko lang talaga alam. Kasi hindi rin naman talaga itong si BBM, yung klase ng presidente na he will address, like current issues. Napansin ko lang, pinipili niya lang. And it's, a lot of this, itong nangyari dito, alam ko yan, mayor ako. Sipin na lang natin,
nasa isang barangay, may nangyayari na ganito, then it will be my responsibility and part of my job. Kung tatanungin ko, what is the problem? Paano natin ayusin yung problema na yan? Paano natin para matapos na lahat at mapayapa tayo ang lahat? Pero wala ako makitang attempt talaga from this administration na gawin yun. All they do, pagkatapos ito, marami na naman yung mangyari sa Davao. Tulad nung, ito talaga, ako, mayor ako. Ayaw ko yung mga tao sa Davao, bangag. Ayaw ko ng drugs, di ba? Ayaw ko ng mga tao doon kumakain ng sabo o ano-ano dyan. So, wala naman talagang sinabi ko, I'm declaring war on drugs. This city is against drugs. O anong ginawa nila? Nirelieve nila 36 ka pulis. Wala naman ako inutusan. Tanga talaga. Yun. Kaya nga, it's really confusing. Hindi naman masama yung intention ko na siguro masama kung involved ka in illegal drugs. But, for the people na ayaw nila na kumain ng sabo yung anak nila, yung kapatid nila, ayaw nila mag-shrink yung utak. Bakit? Why is it an issue for them? Itong DILG. Bakit ang dami yung maniobra para pakialam niyo ba kung yan yung platform ng Davao City? Ayaw namin talaga ng droga. But, so, does it mean that you are supporting illegal drugs? The declaration on war on drugs is because I am concerned of the welfare of the Davaoenos. Tapos gusto nilang barahin, isira ulo. Ang daming, tapos, eto pa, ang nangyari doon, ang ginawa nila sa property ni Pastor Kibuloy, this is a very recent one. Makinig kayo, dali lang. Tama talaga. Yan ang wala talaga sa Pilipinas. Hustisya. Mr. President, pakinggan mo yung mga tao mo. Ayan. Kanino kagagawan to? Huwag niyo sabihin yung regional director. Huwag niyo sabihin ako. Huwag niyo sabihin yung
Chief PNP. Tatlong rehiyon ng mga police andun just to apprehend one person. Excessive show of force talaga. What? Are you trying to intimidate us? Mahiya naman kayo, putang ina nyo. Ang mga tao ang naglagay sa inyo dyan. Tapos ngayon, ang ginawa nila, imagine this, pagkatapos ng mangyari yon, hindi siguro nila nakuha yung gusto nila, nirelieve nila yung mga polis na sila rin naman nag-utos. Putang ina, sira ulo talaga. Kinontradict lang nila yung kagagawan nila. Kinokontradict lang talaga nila sarili nila. Kasi papalabas nila, wala naman talaga itong ginagawa, itong administration na to. Alam mo, at saan magaling ito? PR lang. Lagi lang, kasi hawak nila sa mainstream media, lagi gusto nilang utuin yung sarili nila na everything is alright and walang problema. Yan, ganun talaga, o sige. Tapos gusto pa ng ngayon, gusto pa ng gulo yung with China. Pwede ka naman, you can approach, the best way to approach, especially pag territorial conflict, is through diplomacy talaga yan. Sino ba naman gusto nga makipagpatayan ka dyan? Nagsalita na nga yun dito kanina. Andito yun, di ba, yung fisherman natin na galing na sa kanya, sa sarili nilang press conference at sinabi sa mukha nila talaga na noon, nakakapagpangisda pa sila doon, ngayon, mas nahihirapan sila. Huwag niyo sabihin, bayad yun. Kailangan may naalala lang ako. Buti pa kayo, mga ordinaryong Pilipino, mga Kapampangan, at saka yung mga dumayo dito. Hindi kayo takot. Pero, tingnan natin yung Congress natin ngayon at yung Senado. May maisog ba? Ni isa wala. Sabagay, yung legislatura, mukhang pera talaga yung mga yan. Sana wag sila magalit kasi totoo naman. Mukhang pera na. Hindi siguro lahat, pero mukhang pera yung mga yan. Kasi power, the legislative body is the power of the purse. Diyan madaan lahat ng pera eh. So, lahat ngayon, soft projects, katulad ng isang, may video, yung sa Davao, sa Digos, may binigay na ayuda, kinuha ng barangay yung 8,000, ang binigay doon sa recipient is only 2,000.
So, pag soft projects talaga, mabilis lang yan. And they are all funneling the budget on soft projects. So, kayo na bahala mag-isip kung ano yan. Ikaw, Bongo. Kumpare taka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga tabapinyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Sa totoo lang. Ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam Defensor Santiago, the late Miriam. Purya hisgot lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nito si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan, at di talaga natatakot yan. Pero, maglalagay tayo ng mga, you have time, pare, Bong, you have time to redeem yourselves. Iyatag ni ipakita sa mua that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Ikaw ba naman, promisan ka ng 20 pesos na bigas. Typical na talaga. Textbook na scam. Talaga. Pangloloko lang talaga nakikita ko. Abuse of authority. Lahat ng pinapakita ng administrasyon na to is not a good example, for our current leaders and our future leaders. Kung yan yung pinapakita na ugali, kultura, and ways of handling government, then kawawa naman yung Pilipinas talaga. Kawawa naman. Sana naman matapos na tong yung practices ng mga trapo talaga. Nakakapagod na rin. Sa tagal na panahon, yung problema talaga ng Pilipinas, alam nyo, corruption talaga. Corruption talaga. Magandang gawin, naiisip ko, ibalik mo yung death penalty, isama mo yung corruption, plunder, bribery. Tingnan natin kung may tatakbo ba dyan sa Congress at Senado na yan. Kung nakikita nga, mga elected officials, ikaw yung boses ng tao and you're in a national position, and you should be saying something, especially when it's very clear, kitang-kita na lahat, the atrocities of what the administration is doing. And you should say something. Wala, di tayo na lang. Kaya pa?
Pero alam nyo, hindi ako naniniwala na hindi kaya talaga ng Pilipino. Kailangan lang talaga may faith lang kayo, may paniniwala lang kayo na maiangat talaga natin yung bansa natin. Kasi kung hindi, wala sana tayo ngayon dito. Kasi mas gusto pa natin na mas maganda pa talaga kinabukasan para sa ating lahat, sa mga Pilipino. And thank you for being with me tonight dito sa Pampanga, sa Hakbang ng Maisog. Maybe soon, yung mga anak natin, yung mga our grandkids, yung mga apo natin, they will be living in a better Philippines, na mas maganda, mas maayos, mas maligaya na Pilipinas. So, salamat for being with us sa Hakbang ng Maisog. Ituloy nyo lang. We share the same sentiments. Gusto natin ng maayos na kinabukasan at may seguridad para sa mga susunod sa atin. The future generation. Yun talaga yung mahalaga. Someday, hindi na nila pagdaanan pa yung mga dinadaanan natin yan. We should give them, better problems than what we have now. And I think that is the ultimate goal and our ultimate responsibility as parents and as elders sa bansang ito. So, kailangan sama-sama talaga tayo, united tayo with one cause na at isang paniniwala na makakamit natin mas maliwanag at mas progresibo, magandang Pilipinas pagdating ng panahon. Ako, nagkakaroon lang din ako ng pag-asa dahil nandyan din kayo. Hindi rin kayo, huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Okay na yun. Tama na, marami pa magsasalita. Pero, you fight for your country. Because as it seems now, nobody is, kundi tayong lang mga tao na nandito sa bababa lang. So we will fight for that. And no one, sa nakikita ko, sa politika ng Pilipinas ngayon, takot lahat. Kayo lang yung maisog. Magandang gabi sa inyong lahat at mabuhay kayong lahat. Thank you and God bless you all. Duterte! 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 Palakpakan po natin muli, Mayor Baste Duterte!